Blossoms. Welcome po sa aking YouTube channel. Ayan, so ngayon po ay tatampok po natin po ngayon ay ito yung bago nating serye po natin, yung antenna serye. Ayan. So, okay, so marami po kasing nakapagsabi po sa akin, ayan, kung paano gumawa ng antenna ng isang FM transmitter. Sandali lang po sandali FM transmitter, ayan, narinig niyo po yan, radio station. Ito, ipapaliwanag ko po sa inyo, radio stations are illegal. Ayan. So ngayon, yung batas na yan ay bawal po magtayo ng isang radio station na wala pong franchise o lisensya. So ito, this is my hobby, at saka, maliit lang po yung coverage po nito. Okay, so magagamit po natin yung mga ganitong transmitters. Ayan natin ito sa baba. So, yan yung mga gagamit. Ito lang, hindi lang to. So, ito lang ang gagamit ko sa sila. Ito yung mga 7 watts at saka yung 50 watts. Ayan, so yun. So ito, nirekomenda na po ito. Napanood ko po sa YouTube to. At approved na na subukan na ito nung nagka-pandemic, at sinubukan ito, ginamit po ito bilang radio-based instruction sa mga probinsya. So, speaking of radio-based instruction, o yung mga ginagawa nilang antenna, o gumagawa sila ng sarili na radio station para makakatid ng balita, ng leksyon sa mga bata pag nung panahon ng pandemic. Kasi mahina po yung internet connection sa mga probinsya, lalo na sa mga liblib na lugar. So naisipan po niya na radio-based instruction, radio station lang ang ginamit po ng mga syempre ibang provincial schools, yung mga schools natin dyan. Ayan. Okay, sa tulong po ng piso mo, transistor mo. Ayan. So, ayan. Okay, so yan, ginawa na po nila yan. So, ano ba yung mga ginawa po nila? Ayan. So, ito okay, so marami po ang gumagawa ng mga amateur radio enthusiasts tulad ko or iba dyan na magaling gumawa ng antena ng radyo. So, ang sabi sa akin, pwede daw ang super antenna o yung antenna ng TV. So, paano so sinabi sa akin na antenna daw ng TV ang gagamitin ko para gumawa ng FM transmitter, at yun ay tinatawag na dipole antenna. So, okay, so ngayon so ang gagawin na lang dito ay titimbrehan na lang, gagamit na lang ng app na gagamit na lang po ng app na magka-calculate ng frequency para matimbrehan. So pag-uusapan natin po yung TV antenna. So okay, so yung radio antenna, doon na lang natin pag-usapan sa ibang videos na lang natin. Ayan. Paano gawin itong TV antenna bilang radio transmitter antenna. So, pag-usapan natin yung TV antenna. Okay, so yung nabili ko po ito, 170, 75 sa Fiat Shop. Diyan po sa amin sa Maralas. Marami po niyan sa maraming batches po ng Fiat Shop na meron nagtitinda ng ganitong antenna ng Baron Super Antenna. Ayan. Super DC antenna nung panahon na yan. So, napapansin ko dito, lahat ng mga channels dito ay analog. Ayan. Analog po ang ginagamit po dito. Analog signals ang dinedetect nito. So, itong mga channel na ito YMCM, is it 2000s pa yung mga station po dito. Ayan tingnan nyo. So, 2000s na yung mga channels dito. Yung ABS-CBN, wala na pong franchise po yan. Channel 2 po yan. Ngayon ay OTV na. Yung MBN4, 2000 po ito. Panahon pa ni Gloria kasi, nung panahon pa ni Gloria, inimbento na po ito ni Ernie Baron. Ayan, the late Ernie Baron, the walking encyclopedia, itong Super DC antenna or the Baron antenna. Ayan.
Meron yan, Title, TGN, yan. Meron pa ba rin yan hanggang ngayon, kahit wala na po si Baron na yan. So, ano pa po dito, Ano pa dito, NBN4, ngayon is PTV4 na. So, ABC5 is TV5. Okay, patuloy kumuha ko, ABC5. Ayan. GMA7 is still on this name. RPN9 is, ang dami na pangalan ng RPN9 is dahil ang dami nang may-aring napunta po dito mula kay Benedito, kay Tiang ng Solar, at sa Kabangos Chua ng Aliw. Ayan. Okay, so, nagpapalit pa rin yung pangalan, CS9. CS9, Solar TV, ETC, Solar News, ayan, Solar News Channel, at 9TV at CNN Pilipinas, binili na po na ito ng TV5, napuna na po sa mga paningin. So, bilang RTTV. Ayan. So, Zoe 11, may-ari na po ito si Dylan Nueva. Zoe TV 11. Still on its name, but under the Black Time Agreement. Okay? Dati po itong QTV 11, QTV Channel 11 ng GMA at GMA News TV Channel 11 na ngayon international na siya, international providers na siya. Ngayon ay GTV Channel 27. So Zoe 11 is now A to Z Channel 11. ABS-CBN na po ang nag-operate ito dahil nawala sila ng franchise. Ayan. IBC 13 is still. Okay. Speaker of IBC 13, sa July 1, ere na po ang officially ere na po yung mga announcers po ng The One 1206 kHz AM, DWAM, the future of the AM radio. Ayan. Makinig kayo dyan, marami tayong matutunan dyan. Ayan. Okay, so analog, meron din UHF analog channels. SBN, nag-turn na siya sa digital, SBN 21. Ay, naalala ko yung SBN video, okay na. Solar Flix na po siya na ngayon. Dati siya ETC din. Ayan. Studio 23, ito, napaka-nostalgic ito, Studio 23. Then later, SN Sports and Action, ABS-CBN Sports and Action. One of the sister channels, UHF sister channel ng ABS-CBN. But now, nasa Aliw na siya, at Aliw 23 na sa digital channel. That 25 is still on analog. Ayan. CTNet 27 is still on analog, but now it's GTV 27. Ayan. RJTV 29 on digital. Okay, nag-shift na sila sa digital. CTV 31 is already Beam TV 31. Ayan. Nag-switch na sila sa digital na rin. NU 31 now is CNTV and it's still on analog. And NTV still on channel 41, but now it is naging Action TV and One Sports. Ayan. So ito, okay, so ang problema, kumukuha ba ang mga lahat ng analog channels ito? Comment daw below kung nakagamit kayo nitong TV antenna, itong super TV antenna. Ayan. O yung Baron antenna natin. So, nakagamit ba kayo? Lumino ba mga channel ninyo sa lugar ninyo? Noon. So ngayon, so ito, hindi lang po isa ang nabili ko. Not just one, not just two, but tatlo po ang nabili ko. Ayan. Sa Fiat Shop, ayan. So, ayan so tatlo po ang nabili ko po dito para sa iba't ibang frequency na gagamitin ko na para sa radio antenna natin. Sa radio transmitter antenna natin, sa dipole antenna. So, ito po, ngayon, tinatabi ko muna dahil wala pa akong transmitter, wala pa akong equipment, inayos ko pa yung yung mga equipments ko, ayan, yung studio ko, yung nagko-construction pa rin hanggang ngayon, kasi wala pa po ako sa materialan. So, sana po matulungan niyo po ako sa aking gagawin po. So, hobby ko lang po ito, pero nasa batas na po yan. So, misa-bisa ko po gagamitin po ito, yung FM station ko po. So, pero susubukan ko lang po para sabi na pwede, ingat lang daw ako sa NTC. No? Ingat lang po ako doon. So, lumas kayo! Ayan.
Ayan, so, baka mahuli tayo. So, wala tayong project. So, pwede na rito. Mas happy ko lang po ito. So, nasubukan na po yung lahat ito. So, marami na pong nakakagawa nito. Marami na pong ilan na pong pirate station na po ang umere dito sa Mega Manila. Lalo na po yung na-feature natin sa ating sumunod na video, yung nakaraang video po natin, top 5 pirate radio stations na gumagamit ng FM transmitter. So, ito. Okay, so recommended na pong gumawa ng dipole antenna sa pamamagitan ng pagbili nyo ng invento ni Ernie Baron na Baron Super DC antenna. Pero titimbrahan nyo po yan. So, titimbrahan nyo po yan sa pamamagitan ng app na to. Ayan. Ito yung app na yan. Ayan yung amateur radio toolkit. So, yun. So, ngayon, magagamit natin kung paano, gagamitin ko kung paano, sa susunod na video natin gagawin. Kapag gano'n na tayong, naayos na lahat, no? So, ipapakita ko po sa inyo. So, maraming salamat po sa inyo pagsubaybay sa aking video. So, kung bago ka lang po sa channel ko, don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga videos ko. And, don't forget to like me on Facebook and follow me on like nyo ko sa Facebook at wala po ako TikTok, dinay-activate ko na po. Ayan. So maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aking YouTube channel. Ito po si Channel Luca Bangon Vlogs. Maraming salamat po. Abangan nyo po yung itong video kung paano po gawin itong dipole antenna para sa FM transmitter. So see you on the next video. And arigatou gozaimasu. Sayonara, welcome. Arigato.